Sa pagpapatuloy ng kwento, nang tanungin ni Wen kung nailigtas na ang taong inutos niyang ilabas, mabilis namang tumugon si Liu Tai na ligtas na ito. Nakangiting sinabi ni Wen na mabuti at kailangan niyang makausap ang taong yun ng pribado. Dito nagulat si Liu Tai at nagtanong kung may alam ba ang taong yun sa kahinaan ni Ding Ruong. Ngumiti lamang si Wen at nagpatibay ng loob. Sinabi niyang maaari namang makinig si Liu Tai sa kanilang pag-uusap basta't mangako itong hindi gagalaw nang wala sa oras. Walang pag-aatubili namang sumang-ayon si Liu Tai, at idiniin na hanggat si Ding Ruong ay tuluyang mawala, susundin niya ang lahat ng ipag-utos ni Wen. Sa puntong yun, bahagyang nakahinga ng maluwag si Li Robang, sapagkat nagiging mas malinaw na ang mga hakbang na kanilang tatahakin. Habang nagsusuot ng damit si Wen, iniwan niya muna sina Robang pang mag-usap na magkasama, at sinabing may aasikasuhin lamang siya. Kaagad siyang nagtungo sa lugar kung saan nakipagkita si San. Lingid sa kaalaman niya, isang imbestigador ang palihim na kumukuha ng larawan niya mula sa malayo. Pagpasok ni Wen sa isang coffee shop, agad siyang sinalubong ni San. Hindi may kakaila ang pag-aalinlangan ng dalaga, na agad nagtanong tungkol sa pinagmulan ni Wen at kung ang kanyang pamilya ba ay may-ari ng isang maliit na kainan. Hindi itinanggi ni Wen ang katotohanan. Ngunit mas lalo pang umigting ang hinala ni San nang mabanggit niya ang edad ni Li Robang at ipinahiwatig na marahil ay inaalagaan lamang si Wen ng isang mas matandang babae. Para kay San, nasasayang ang talento ni Wen kung mananatili itong nakatali sa ganoong sitwasyon. Buo ang kanyang paniniwala na maaari nang magsimula ng bagong buhay si Wen sa pamamagitan ng kanyang kasikatan, lalo na't kinikilala na siya dahil sa kantang Soul Antidote. Ngunit mariing tinanggihan ni Wen ang ideya ng kontrata. Pinili niyang ipaalala kay San na ang dahilan ng kanilang pagkikita ay ang usapan tungkol sa pagbili ng kanta. Sa halip na magtagal pa, tinukoy niya ang presyo. 100,000 piso at karagdagang 50% mula sa kikitain ng kanta. Walang pag-aatubili itong tinanggap ni San. Kumuha agad si Wen ng papel at panulat, at sa loob lamang ng 10 minuto ay nakabuo siya ng isa pang kanta. Labis ang pagkabighani ni San, ngunit bago pa siya makapagnilay ng matagal, tumayo na si Wen at umalis, dala ang bayad at ang tiyak na plano sa kanyang isinasakatuparan. Paglabas ni Wen, sinubukan siyang harangin ng isang puting sasakyan. Ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga ito at nagtuloy-tuloy patungo sa gusali ng Zealand Group. Nang makarating siya, agad siyang dinala sa ika-16 na palapag kung saan naroon si Wu Yeong, ang kilalang byuda sa mundo ng negosyo. Kasama nito ang personal na gwardya na si Lin, isang dating sundalong espesyal. Sa kanilang pagkakaharap, hindi nagpaligoy-ligoy si Wen at agad na tinukoy ang kabastusan ng paraang ginawa upang siya ay papuntahin doon. Ngunit sa halip na umatras, kalmado lamang si Wu Yeong at ipinaliwanag na mas nararapat na si Wen ang magpaliwanag ng kanyang layunin. Lalo na't nasasangkot ang kanyang anak. Malamig na tinanggap ni Wen ang usapan, ngunit hindi nagtagal ay inihayag niya ang malalalim na kaalaman tungkol sa nakaraan ni Wu Yeong. Binanggit niya ang kasal nito noong kabataan, ang mahigpit na kondisyon na kanyang sinunod sa piling ng asawa, at maging ang paraan kung paano niya inilayo ang sarili upang mapanatili ang kontrol. Hindi inakala ni Wu Yeong na may nakakaalam ng ganitong mga bagay, ngunit sa halip na mabahala, naging interesado pa ito. Mariin niyang ipinaalala kay Wen na bagamat hindi niya sariling dugo si San, siya pa rin ang kanyang anak at handa siyang ipagtanggol ito laban sa sinumang tatangkang manakit. Ngunit hindi iyon ang pakay ni Wen. Taimtim niyang ipinaliwanag na hindi si San ang kanyang pangunahing interes, kundi si Wu Yeong mismo. Dahil dito, lalo pang umigting ang tensyon sa pagitan nila. Lumapit si Wu Yeong kay Wen, pinaparamdam ang kanyang pangingibabaw, ngunit walang bahid ng pag-atres si Wen. Malinaw niyang sinabi na ang kanyang tunay na layunin ay ang pagpuksa kay Ding Ruong. Sa pahayag na ito, ngumiti lamang si Wu Yeong, worry nanunukso, ngunit hindi itinanggi ang posibilidad. Dito na ipinahayag ni Wen ang kanyang babala, na dapat agad bawiin ni Wu Yeong ang kanyang puhunan sa Sichanhangu bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi nagpadaig si Wu Yeong, at sa halip ay tumaas pa ang kanyang tinig. Para sa kanya, walang kinalaman ang laban ng pamilya Li at ni Ding Ruong sa kanyang mga pamumuhunan. Ang kanilang usapan ay nagtapos sa bigat ng mga salita, isang tagpo ng dalawang makapangyarihang tao.
Kapwa nagtatago ng kani-kanilang lihim at plano. Ipinaliwanag ni Wen na ang yaman ng si Chan-ho ay nagmumula sa kalakalan sa ibang bansa. Ang mga aksidenteng naranasan ni Woo Year-ong sa nakalipas na 5 taon sa Sunlin Group ay siya mismo ang may kagagawan. Nagbago ang ekspresyon ni Woo Year-ong at tinitigan siya ng matalim, ngunit agad nilinaw ni Wen na hindi ito ang kanyang pinupukaw. Ang nais niyang pukawin ay si Ding Ruong, at si Woo Year-ong ay nadamay lamang. Mariing sinabi ni Woo Year-ong na wala siyang ugnayan kay Ding Ruong. Ngunit idiniin ni Wen na mayroon pa ring kaugnayan sa pamamagitan ng si Chan Honggo. Ang CEO nito, si Ho Weiner, ay ikalawang pinakamalaking stockholder ng Baywang, at ang may hawak ng kontrol sa mga shares ng Baywang ay si Ding Wing, kilala bilang Ding San sa mundo sa ilalim at ikatlong anak ng matandang Ding, na siya ring tiyo ni Ding Ruong. Nainis si Woo Year-ong at sinabing wala siyang anumang kaugnayan sa Ding family. Ngunit ipinaliwanag ni Wen na ang bawat pagkilos laban sa Ding family ay tiyak na may epekto rin kay Woo Year-ong sa pamamagitan ni Hono. Habang iniisip ito ni Woo Year-ong, naglaro sa kanyang isip na ni Lee Robangman ay hindi pa nakakapagtuos sa Ding family. Kaya't imposible raw para kay Wen, na walang matibay na koneksyon, na magawang pabagsakin ang pamilyang iyon. Ngunit hindi siya pinansin ni Wen at muling binanggit na si Lee Robang ay labis na humahanga kay Woo Year-ong at itinuturing itong huwaran. Dahil dito, ipinaliwanag ni Wen na yun ang dahilan ng kanyang pagpunta upang ibunyag ang lahat. Sa hinala ni Woo Year-ong na ginagamit lamang ni Wen ang pangalan ni Lee Robang. Agad niyang tinawagan si Lee Robang. Nang sagutin nito ang tawag, agad niyang sinabi na kasama niya si Wen at tinanong kung alam nito ang intensyon ng kasintahan laban sa Ding family. Kalma lamang ang sagot ni Lee Robang, na sinabing nabanggit na ito ni Wen sa kanya, at mas makabubuting si Wen mismo ang kausapin ukol sa detalye. Pagkaputol ng tawag, napaisip si Woo Year-ong na tila hindi ordinaryong tao si Wen. Nag-iba ang tono ng babae at inalok ng alak si Wen. Pinili nito ang pulang alak. Binuksan ni Woo Year-ong ang isang bote, nagsalin sa 2 baso at sabay silang uminom habang nakikinig ng malumanay na musika. Lumipas ang kalahating oras, at naipaliwanag na ni Wen ang ugnayan ng Ding family, Hono, at ang mga benepisyo sa kanilang negosyo. Bigla namang tumayo si Woo Year-ong upang kumuha pa ng alak, ngunit nadulas at muntikang mabuwal, dahilan upang mahulog ang bote sa sahig. Agad siyang sinalo ni Wen, subalit namula si Woo Year-ong at nagsabi na baka nakainom siya ng sobra. Sa isip ni Wen, bagaman maingat si Woo Year-ong pagdating sa kalalakihan, normal ang kanyang paghahanap ng lakas at pagnanais. Katulad ni Lee Robang, hinahanap nito ang isang lalaking matibay at kayang ipakita ang kapangyarihan. Binuhat ni Wen si Woo Year-ong papunta sa guest room at inihiga sa sopa. Habang nakahiga, naramdaman ni Woo Year-ong na sinadya ito ni Wen at lalo siyang nabahala. Para sa kanya, isa itong taong nakakainis at nais niyang kitilin. Ngunit malinaw na wala itong takot at kayang salubungin ang kanyang mga galaw. Tila binasa ni Wen ang kanyang isipan at malamig na ipinaalala na hindi siya narito upang guluhin ang sitwasyon o maghayganti, kundi upang makipag-usap ng direkta. Sa kanyang mga salita, ipinakita niya na mas kilala niya si Woo Year-ong kaysa sa pagkakilala nito sa sarili, at hindi na niya kailangan ang mga pamamaraan na ginagamit nito sa ibang kalalakihan. Ang layunin ni Wen ay malinaw, ipabatid ang katotohanan at tiyakin na may handa ang kinabukasan laban sa panganib na dala ng Ding family. Hindi natuwa si Woo Year-ong sa mga salitang narinig mula kay Wen. Ipinakita nito ang labis na kumpiyansa at tila mas kilala pa siya kaysa sa pagkakilala niya sa sarili. Habang umiinom ng alak, ibinunyag ni Wen ang mga lihim na hindi pa kailanman nalalaman ng iba. Binanggit nito ang mga insidente mula sa nakaraan, ang pagpapahiya sa isang lalaki na kanyang pinaakyat sa bubong, pati na rin ang mga bagay na ginagawa niya tuwing gabi sa kalungkutan. Idinagdag pa ni Wen na sa edad na 42, nanatili pa rin siyang birhen. Lalong nabigla si Woo Year-ong nang marinig ang isang liriko ng kantang isinulat niya 12 taon na ang nakalipas sa araw ng kanyang kaarawan, isang bagay na walang sinuman ang nakakaalam maliban sa kanya. Noon niya napagtanto na higit pa sa karaniwan ang nalalaman ni Wen. Sinundan ito ng pagbunyag ng iba pang lihim, kabilang ang pagnanakaw ng disenyo mula sa S family at ang planong pagbagsakin sina Jian Jinshen at Fen Lin.
Sa sandaling yun, napagtanto ni Wu Yeong na hawak na siya ni Wen. Kung gugustuhin ito, maaari siyang ikulong at wasakin ang kanyang buhay. Dalawa lamang ang kanyang pagpipilian, patayin si Wen at itago ang lahat, o gamitin ito at magtamaw ng benepisyo mula sa kanyang kakayahan. Ngunit malinaw na imposibleng mawala si Wen ng ganoon-ganoon lang. Kaya't nanatili lamang ang isang landas, ang pakisamahan siya. Pinili niyang sumang-ayon. Tinalakay nila ang posibleng alyansa laban sa Ding family. Ipinaliwanag ni Wen na sa kanyang plano, hindi lamang magiging ligtas si Wu Yeong kundi lalo pang lalago ang kanyang karera. Sa kalmadong tinig, binanggit din ni Wen na kabilang sa kanyang mga babae si Kim Jing, at hindi ordinaryo ang posisyon nito sa kanyang buhay. Lalong naging malinaw kay Wu Yeong na wala siyang puwang upang guluhin ang relasyong yun. Sa kanyang isip, kung hindi rin naman pinapansin ni Lee Robang ang bagay na yon, wala na rin siyang dahilan para hadlangan ang mga ito. Nagtapos ang kanilang pag-uusap sa desisyon na magpatuloy sa mas personal na paraan. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, naglapit ang dalawa at nauwi sa pagnanasa ang kanilang gabi. Umabot ito hanggang kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, dumating si San at napansin ang dagdag na pares ng sapatos sa pintuan. Agad itong kinabahan at tinawag ang ina. Mabilis na nagtago si Wen sa ilalim ng kama, samantalang sinubukang itago ni Wu Yeong ang sitwasyon. Bagamat nagtaka si San, nagbiro na lamang ito at nagsabing inakala niyang magnanakaw ang nasa loob ng bahay. Ngunit bago pa tuluyang makaalis, tumunog ang telepono. Si Lee Robang ang tumawag, at sinagot ito ni Wu Yeong. Nagkaroon ng maikling usapan, at sa huli, kinumpirma ni Wu Yeong na kasama niya si Wen noong nagdaang gabi. Sa kabilang linya, hindi maitago ni Lee Robang ang pagkadismaya at inis, ngunit nanaig ang kanyang katahimikan. Samantala, matapos makalabas ng kwarto, nasalubong ni Wu Yeong si San na naghihintay pa rin. Nagpumilit ang anak na makilala ang tinutukoy na uncle, ngunit pinili ni Wu Yeong na hindi magpaliwanag ng malinaw. Hinaplos niya lamang ang ulo ng anak at pinayagang umalis ito. Sa isip ni Wu Yeong, alam niyang darating din ang araw na kailangang ipakilala niya si Wen. Ngunit sa pagkakataong yon, pinili muna niyang manahimik. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell at si Lee Robang ay dumating. Binuksan ni Wen ang pinto at pumasok si Robang na may bahid ng selos sa kanyang mukha. Ang kanyang tinig ay malamlam ngunit may lamang habang sinasabi na laging may daladalang sorpresa si Wen. Tinanggap yon ni Wen na may ngiti, at sa pagkakataong yon ay nagsalita siya ng mga salitang bihira niyang banggitin. Tahimik niyang inamin ang kanyang pag-ibig kay Robang. Nabigla ang babae dahil hindi yun karaniwang asal ni Wen. Halos mawala ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ngunit nagbalik agad siya sa tamang tono at tinanong kung kanino pa nasabi ni Wen ang ganoong bagay. Mariin na tumugon ang lalaki na wala siyang ibang pinagsabihan. Doon ay lamambat ang puso ni Robang at nagpahayag din siya ng pagmamahal. Niyakap siya ni Wen mula sa likuran ngunit nagpigil si Robang. Binanggit ang pangamba na baka gumawa ng gulo si Soning o ang isa pang babae. Tinulig sa iyo ni Wen at tiniyak na walang mangyayari. Doon na rin siya pumayag si Robang, ngunit si Wen ay nagpaalam at lumisan upang bigyang daan ang dalawa. Pagkatapos noon, hinarap ni Robang si Madam Wu. Medyo iritado siya at hindi na nakipagpaligoy-ligoy pa. Malinaw niyang sinabi ang dahilan ng kanyang galit, ang pagkakasiping ni Madam Wu kay Wen. Ngunit sa halip na magpakumbaba, ngumiti lamang ang babae at iginiit na walang dahilan para humingi ng tawad. Hindi raw siya nagbabalak ng kasal at nagtatamasa lamang sila ng kasalukuyang sandali. Para kay Robang, insulto yun. Mapanuyang ipinaalala niya na hindi si Madam Wu ang una o huling babaeng magnanais kay Wen, at walang pinagkaiba sa iba ang kanyang ginagawa. Subalit si Madam Wu ay nagpatuloy, nagbigay ng makahulugang salita at ipinahiwatig pa na mas mababa ang katayuan ni Suning at siya kaysa kay Robang, sapagkat kay Robang nakatuon ang tunay na pagkiling ni Wen. Hindi tumigil si Robang at binigyan pa ng huling pagkakataon si Madam Wu na humingi ng tawad. Ngunit imbes na sumunod, lumapit ang babae at biglang humalik sa kanyang noo. Nabigla si Robang, hindi mo ari ang ibig sabihin ng ginawa. Sinabi ni Madam Wu na yun ang halik na galing kay Wen at ibinabalik lamang niya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad, animoy isang biro.
Nagngit-ngit si Robang at pinigilan ang galit, habang si Madam Wu ay tila nagsisisi ngunit patuloy pa ring nang-uusig. Nagpahiwatig pa siya ng mga malalaswang salita na nagpatindi ng pagkapuot ni Robang. Sa huli, iniwan niya ang usapan, hindi na nakipagtalo, at tuluyang lumabas.